Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga minamahal na mga kaibigan. Dito sa atin pong programang Talks with Glenn, sa atin pong mga ka-Talks with Glenn. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, kung ikaw kaibigan ay bago pa lamang dito sa atin pong YouTube channel, huwag pong kakalimutang mag-subscribe. I-click na rin ang notification na button nang sa ganun ay kayo ay maging updated sa lahat ng ating pong mga talakayan. At ayan po, no, ang ating pong channel. Ayan. Sa umaga ito mga kaibigan, ito na naman po, update tayo tungkol po sa bagyong Pipito. At kung inyong nakikita, ito po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Bagyong Pipito, palatandaan nga ba ng mga huling araw? Ayan, so yan po yung atin pong tatalakayin sa umagang ito, na kung saan ito ay usap-usapan ngayon sa bansang Pilipinas kung ano na nga ba ang mga nangyayari sa ating bansa. Bakit sunod-sunod ang mga bagyo? Bakit sunod-sunod ang mga kalamidad? May isang balita nga na atin pong ginagawa ngayon at inoobserbahan ngayon na accordingly may mga apat pang mga bagyong susunod, no? I-update po namin kayo sa katotohanan ng isyong iyan. Pero sa atin pong episode ngayon ay atin pong tatalakayin itong napakainit na tanong. Bagyong Pipito at mga nagdaang mga bagyo, palatandaan nga ba ng huling araw? Ito na nga ba ang atin pong panahon na kung saan excuse me po, atin po nga napapansin, eto lamang nagdaang mga araw, no, itong buwan ng Nobyembre ay sunod-sunod ang mga bagyo at mga kaibigan, hindi po basta-bastang mga bagyo ang mga ito. Kasi naranasan po ng iba't ibang lugar sa Pilipinas ang number 5, number 4. May mga lugar pa na kung saan ay baha pa rin dahil sa nagdaang mga bagyo at eto na naman, nananalasa na naman ang bagyong Pipito. Kaya nga't makinig, atin pong tatalakayin sa umagang ito. Palatandaan nga ba ng huling araw ang mga bagyong ito? Ayan, atin pong titignan mga kaibigan. Papakita ko po sa inyo ngayon ang kasalukuyan. Ito po ay live na satellite video ng bagyong Pipito. Ito po siya. Kung inyo pong nakikita ay nakalampas na siya dito sa banda dito ng ating bansa at ngayon ay papasok na siya dito sa lugar ng dito banda sa Luzon na dito. Kung ating titignan accordingly sa balita ng Pag-asa, mamayang alas 5 ng hapon ay nandito na yan sa Alfonso sa may Nueva Vizcaya. At iyan mga kaibigan, tayo pong lahat ay mag-ingat. Okay? Nag-update na rin ang ibang mga news center tungkol dito sa sa life-threatening condition ng bagyong Pipito sa kanya pong paglandfall at ayon nga sa balita ay napakalaki ng kanyang mata, no? Bukang-buka ang kanyang mata. Kaninang alas 5 ito, bulletin ng Pag-asa na kung saan ang lakas pa rin ng bagyong Pipito ay meron po siyang sustained winds of 185 km per hour. Lakas. At ito pa, ang kanya pong gustiness ay umaabot hanggang sa 255 kph. Mga ka-Talks with Glenn, ay mag-ingat po tayo, lalong-lalo na itong mga madadaanan ng bagyong ito. Ayan. Kanina nga lamang sa oras ng alas 8 ay nag-update pa rin ang Pag-asa tungkol sa ating mga dam, itong Ambuklaw Dam, itong Binga at itong San Roque, maging ang dam sa may Isabela.
itong tinatawag nilang Magat Dam, no? At accordingly, ang Ambuklaw ay may 40 gates na naka-open, 4 din sa Binga at 2 naman sa San Roque. Kanina ay chinek natin kung ilang gates naman ang nakabukas sa may Magat Dam ay may 2 rin. Kahapon 2 ito. Kaya nga lang nakita natin yung water level ng Ambuklaw ng Magat ay okay pa naman. Hindi pa naman siya ganun na nakakaabot doon sa kanya pong ang tawag dito, doon sa standard na kanya pong kayang hawakan, Kaya nga po, mga minamahal na mga kaibigan, ito pa isang update. Asan na ba itong bagyo? Ano na bang mga signal? Tingnan natin. Kagahapon ay ating nakita na ang signal number 5 ay dito banda. Pero ngayon, eto na, ang Polillo Island ay number 5 na. Habang itong Nueva Ecija, bahagi ng Aurora at ng Quirino ay signal number 4. Habang signal number 3, itong banda dito, ibang part ng Isabela, La Union, ito, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, at marami pang iba. Habang itong mga sumusunod naman ay signal number 2 at number 1. Ngayon, ang tanong mga minamahal na mga kaibigan, sagutin natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito sa katanungan natin? No? Ang mga bagyong ito ba ay palatandaan ng huling araw? No, gusto ko pong ibahagi sa inyo mga minamahal na mga kaibigan ang isang bersikulo na galing po sa Biblia. Ito po ay nasa New International Version sa libro ng Mateo kapitulo 24, talatang 21 at saka 22. Kasi itong mga tekstong ito ay nagsasalaysay ng mga huling araw. Okay, tignan natin, sabi dito, for then there will be great distress. Okay, unequaled from the beginning of world until now and never be equaled again. Tignan ninyo mga minamahal na mga kaibigan, sabi niya doon, ay mayroong isang dakilang distress. Ang tanong, ang mga bagyong ito ba na nagdaan mga kaibigan ay nagdadala sa atin ng distress, ng pagkabalisa, hindi tayo mapakali, natatakot tayo, kinakabahan tayo sa mga pwedeng mangyari. Tama nga naman. Kaya nga ang tanong kung ito ba'y palatandaan, maraming nagsasabi na tama nga, ito nga ay palatandaan ng mga huling araw. At ito pa ang matindi, verse 22. If those days had not been cut short, kung hindi po mapapaiksi ang mga araw na ito, sabi niya doon, no one would survive. Napakatindi, nakakatakot. Nakakakaba naman itong tekstong itong mga kaibigan. Nasabi doon, kung ito ay patuloy pa ring mangyayari, wala talagang makakapag-survive. Pero sabi dito, but for the sake, tingnan niyo, but for the sake of the elect, those days will be shortened. Ayan, isang paalala, mga kaibigan. Isang paalala na ang mga bagyong ito ay malapit na palang magtapos. Oo, palatandaan nga siguro ito ng mga huling araw kasi nga ito ay nagbibigay sa atin ng kabalisaan. Pero dahil sa mga nananampalataya, sabi niya, for the sake of the very elect, ang may mga pananampalataya sa Diyos, ang mga araw na ito ay hindi magtatagal at ito ay matatapos na rin. Mga minamahal na mga kaibigan, napakagandang balita sa umagang ito. Tama nga, may takot tayong nararamdaman kasi ito ay mga palatandaan na ng huling araw kasi sabi sa Biblia, nagdadala ito ng distress, pero may isang pangako ang Diyos na kung tayo man ay nagtitiwala sa Kanya, wala tayong ikakatakot. Wala tayong kailangang problemahin
dahil tayo ay tutulungan ng Panginoon at ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi magtatagal. Kaya nga't sa umagang ito, mga kaibigan, tayong lahat ay sabay-sabay na manalangin. Ating ipanalangin na ang kamay ng Panginoon ay laging nasa atin at bigyan tayo ng kasiglahan. Ano? Tayo pong lahat ay manalangin ngayon. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay dakila sa aming buhay. Samahan kami, Panginoon, sa amin pong patuloy na pagtitiwala sa iyo habang amin pong mararanasan ang pananalanta ng bagyong ito. Protektahan kami at ilayo kami sa anuman pong mga sakuna at hindi magandang pangyayari. Sagutin, Panginoon, at dinggin ang aming mga kahilingan at mga panalangin. Dahil ito ang aming pong panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat dahil sa umagang ito ay sumubaybay ka sa atin pong talakayan dito sa Glenn or Talks with Glenn. Magandang umaga sa iyo, kaibigan.